Ang pinakamainit na balita ngayong araw na linggo. Tauhan ng PNP Highway Patrol Group, binangga at tinakbuhan ng SUV sa South Luzon Expressway. Babae sa Antipolo, nabundol ng MPV. Nakabangang driver, sinubukan tumakas pero hinabol ng mga nakasaksi. Ilang taga-Talisay, Cebu na naghahanda pa man din sa pasukan, nasunugan. Dating Senate President Franklin Drilon, sinabing dapat pumagitna ng Pangulo sa sigalot sa Senado. You're My Favorite Song star Caprice Cayetano, Ave People Have Spoken host Heart Evangelista, nagkasama sa All Out Sundays. At dahil back to school na ulit bukas, what you think? Saan kaya pinaka na-excite ang mga estudyante? Nakatuto kami. Ilang bahay at kainan ang binulabog ng sunog sa Santa Cruz, Maynila. Inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa apoy. Sa Barangay San Vicente naman sa Quezon City, 2 bahay ang natupok. Matao at masikip ang madaan na nagpahirap sa pag-apula. Tinutukoy pa ang sanhi at halaga ng pinsala sa parehong sunog na wala namang naitalang nasaktan. Magandang hapon po. Sumemplang sa SLEX ang isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos siyang banggain at takasan ng isang SUV. Tinutuntun pa ng mga otoridad ang driver ng SUV. Ang tingin ng LTO, sinadya ang pagbangga. Ang nahulikam na insidente tinutukan ni Jonathan Andal. Sa dashcam video mula sa Highway Patrol Group Region 4A, kitang banayad ang trapiko umaga kahapon sa southbound ng South Luzon Expressway malapit sa M6 exit sa San Pedro, Laguna nang biglang sumalpok ang isang SUV sa pulis ng HPG. Dire-diretso lang ang SUV habang nagpagulong-gulong sa kalsada ang pulis, pati na ang kanyang motorsiklo. Nakatayo rin siya kalaunan pero tila may sugat at nagkapunit ang pantalon. Kinilala ang pulis na si Patrolman Jeric Ayaay. Sabi ng HPG, nagtamo ang pulis ng minor injuries at nasa maayos ng kondisyon. Sinusubukan pa naming mahuna ng pahayag ang biktima. Gumugulong na ang investigasyon para matunto ng tumakas na motorista. Nananawagan ng HPG sa publiko na magbigay ng impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Kinundina naman ng National Police Commission o NAPOLCOM ang insidente. Tingin naman ang hepe ng Land Transportation Office. Sinadya niya, sir, ang bilis ng dating niya, tapos tinamaan niya yung motor. Tapos hindi siya huminto. Alam na niya tinamaan niya. Dapat huminto siya o sumuko siya dun sa toll gate. Anya, dahil malabo ang plaka sa dashcam video, sisilipin nila ang mga CCTV sa SLEX. Oras na matukoy ng LTO ang plaka at may-ari ng sasakyan, ipatatawag nila ito. Iaalarma ang SUV at posibleng ma-impound. Otomatiko ring suspendido ng 3 buwan ang lisensya ng driver habang may investigasyon. Pero sabi ng hepe ng LTO, dapat tanggalan ng lisensya ang bumangga. Kasi itong driver na to yung hindi dapat nagmamaneho. Wala siyang ibang dapat ikatwiran dito. Kita natin talagang overspeeding na, talas on purpose pa niyang binangga yung HPG. Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ilang residente sa Talisay, Cebu ang namomroblema ngayon dahil nasunugan po sila kung kailan naghahanda pa man din sila para sa pasukan. Kasama rin natupok ang school supplies. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Magkakatabi at gawa sa light materials ang 11 bahay na natupok mag-aalas 11 ng umaga kahapon sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City sa Cebu. Nangyari ang sunog habang abala mga pamilya sa paghahanda para sa pasukan. Paspas kayo eh. Pag suod ako, pagkuha ako sa mga requirements dito suod, diha naman kayo. Ako nang yung gidadali kuha kayo para lang masalba. Si Ginang Loricel na nakipagsapalaran sa distribution ng libreng school supplies para sa kanyang mga anak na abutang nasusunog ang kanilang bahay. Laking pasasalamat niya at ligtas ang kanyang mga anak.
Ako naptan, ako mga anak na lang in taon na nagyaka, lumbag hilak. Akong kamangkuangan luoy kayo nga ningon taon nga. Sorry kay mawad ko na mo, wako'y nakuha kay ako ra usa. Mga bata ako raging gi-safe ma. Sa barangay gym, pansamantalang patutuloyin ang mga nasunugan. Ang atong yung evacuation center nga atong gi-designate para sa ilang atong gym kay di na naman to magamit ang school ron. Nindot man kun to sa school sir kay mas kuan siya, na privacy ba? Oo. So wala man kita laing choice karon. So adto na to sila adto sa kuan sa gym na to. Nangako naman ang barangay at city officials ng tulong pinansyal para sa mga nasunugan. Inaalam pa ang dahilan ng sunog at halaga ng pinsala. Mula sa GMA Regional TV, Nico Sireno, Nakatutok, 24 Oras. Isa sa madalas na problema ng mga magulang ang kahandaan ng mga anak na pumasok, lalo na yung mga first time pa lang sa eskwela. Paano nga ba makokondisyon ng mga bata para maging ready sila sa school? Ang payo ng eksperto sa pagtutok, Von Aquino. Pasukan na naman. Mayroong mga mag-aaral na excited, tulad ng incoming kinder pupil na si Bianca na nakabisita kamakailan sa kanyang magiging classroom. Ready na ang mga gamit niya pang eskwela. Tuwan-tuwa nga siya kasi may nakita siyang mga laruan. Sabi niya, Mama, maglalaro ba kami dyan? Sabi ko po, maglalaro kayo dyan minsan. Para iwas ka ba, kinakausap si Bianca ng kanyang mama. Noon pa naman po sinasabi ko sa kanya, pagdating ng medyo malaki ka na, mag-school ka na. Ang incoming kinder pupil din, anak ni Joanna, unti-unti na raw niyang sinasanay sa pag-aaral, pati ang pagturing sa kanyang magiging guro. Inibilihan ko na po siya ng mga gamit niya sa school, tapos tinuturuan ko na po siya kung paano sumulat. Sinasabi ko po palagi sa kanya na yung magiging teacher niya parang pangalawang mama niya. Ayon sa child clinical psychologist na si Dr. Ana Tuazon, mainam na unti-unting sanayin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa magiging routine pagsapit ng pasukan. Pakonti-konti, agahan na ang bedtime ulit, bawas-bawasan na ang TV, baka simulan na ng pagbabasa, pero yung pagbabasa na parang masaya pa rin yung mga recreational, leisure reading, para masahin na ulit silang nagbabasa, nagsusulat. Para naman sa mga first-time students, mainam na kausapin na sila at hikayatin o kaya'y hayaan silang magtanong. Mami, nandun ka lang ba sa labas? Diba? Iiwan mo ba ako? Kano ba ito katagal? I-express na nila lahat ng mga fears nila or mga worries nila na para pwede natin sagutin. Payo rin niya sa mga magulang, maging role model sa kanilang mga anak. Para mapalagay ang loob ng bata at hindi matakot kay teacher, maaari niyang ipakita ng magulang na kausap niya si teacher. Pwede rin idaan na sa kanyang skulang bata bago ang pasukan para maging pamilyar na siya sa kanyang magiging kapaligiran. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng issue sa liderato ng Senado, naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na dapat nang mamagitan si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Ian Cruz. Bagaman magkakahiwalay ng kapangyarihan ang magkapantay na sangay ng pamahalaan mula ehekutibo, legislatura at hudikatura, naniniwala si dating Senate President Franklin Drilon na dapat manghimasok si Pangulong Bongbong Marcos kapag may mga sigalo sa gobyerno para masiguro na maayos ang takbo ng buong pamahalaan. Kung hindi pa siya nakikialam. At walang masama po ron dahil sa ito'y sangay ng pamahalaan na dapat magtrabaho at tungkulin ng Pangulo ng buong pamahalaan ay gumagalaw. Sa katunayan, sa mga ganitong hidwaan at problema, nakikialam talaga ang Pangulo. Alam po ni Senator Cayetano yan. Alam ni Senator Garzalian yan. Noong 2020, humagitna kina Nooy Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May term sharing agreement noon sa pagka-speaker pero hindi kaagad bumaba sa pwesto si Cayetano. Sakaling makialam ang Pangulo, hindi kaya isipin ng publiko o gawa ng naratibo ng mga kalaban ng administrasyon na magiging sunod-sunuran na lang sa palasyo ang Senado? Iintindihan ko yan. Kasama yan sa ating pamumulitika, kasama yan sa ating projection sa publiko. Ang katotohanan,
nakikialam po ang Malacanang pag ganito mga problema. Sa kanyang huling Facebook Live kahapon, may mensahe si Cayetano kay Senador Sherwin Gatchalian. Mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab. Wala namang nagpapagamit kahit kanino. In fact, yung mga kasamahan yung aming majority, consensus building kami, nag-uusap-usap kami sa isa't isa, nagbibigay ng payo, ako humihingi ako ng payo. Wala naman monopolyo ng talino at galing eh. So, kaya ang aming consensus ay bumalik tayo sa trabaho. Makikita mo naman doon sa mga statements. Dahil nga matagal na tayong hindi nakakapag-usap kung ano yung mga dapat natin gawin para sa ating bansa. Nauna nang sinabi ng Malacanang na ang liderato ni Gatchalian ang kanilang kinikilala. Ganyan din ang pananaw ni House Speaker Faustino Bogie D. Kaya giit ng Malacanang, walang kamay ang Pangulo sa palitan ng liderato sa Senado dahil nirerespeto nito ang separation of powers. Kung nakikialam ang Pangulo, hindi magkakagulo sa Senado. Kung nakikialam ang Pangulo, hindi magkakaroon ng putukan at lock and load order noong May 13. Kung nakikialam ang Pangulo sa Senado, hindi makakatakas o makakalabas ng Senado si Senator Bato. Dapat na aresto na. Lahat ng kaguluhan sa Senado, yan ay utos o may permiso ni Senator Alan Cayetano. Ang lahat ng nangyari dyan, pati yung, sabi natin, pati putukan, pati yung pagboboykot. Hindi po yan dikta ng Pangulo. Kagagawan po nila yan. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Tutukan, babaeng nagja-jogging, biglang nasagasaan, ang nakabangga, tumakas. Visa-free privilege o kay mas maluwag na pag-a-apply ng visa sa Japan para sa mga Pinoy. Tinanong kay Japanese Ambassador. Ano kaya sagot niya? At what you think? Saan nga ba excited ang mga estudyante sa pagbabalik eskwela bukas? Walang patid ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo.
Nabundol habang nagjo-jogging lang ang isang babae sa Antipolo. Tinugis at nahabol ang nakabangang driver ng MPV na nakabangga ng iba pang sasakyan. Nakatutok si EJ Gomez. Sa palusong at pakurbang kalsadang ito sa Antipolo City, isang puting MPV ang mabilis na umandar patawid sa kasalungat na direksyon at linya ng kalsada. Nabundol niya ang isang babae. Ilang saglit, umandar ang nakabundol na puting sasakyan. Dito na po siya, dire-diretso pa rin po siya, di po siya napatinag. Mabilis na po yung pagandar niya po. Ayun, tumatakas, sira. Kitang umuusok at gumagasgas na sa kalsada ang nasirang gulong ng sasakyan. Ilang beses siyang binusinahan para harangin. Nang tumigil ang sasakyan, bumaba ang driver ng pick-up at kinumpronta ang driver ng MPV. Ah! Anong ginagawa mo sa buhay mo? Higilin na namin yan. Nagtakbuhan ang tatlong lalaking kasama ng driver. Punta niyo ba tumatakbo ako ninyo? Pinababa ng humabol na concerned citizen ang driver. Ayan o yung itsura ng sasakyan o. Basag yung windshield. Yung babae nabangga sa taktak, nagja-jogging. Tinakbo niya tapos may mga tricycle pang tinamaan doon. Mahirap pong kausap yung driver dahil po lasing. Inis-OP ko po siya at pinusasan ko po at para hindi na ako makatakbo. Ayon sa barangay, walang naipakitang lisensya ang 18 anyos na driver. Ilang saksi ang nagsabing mabilis at gegewang-gewang ang takbo ng sasakyan bago ito makabundol. Nabangga rin ang isang nakaparadang motorsiklo at tricycle. Nirespondihan naman ng Barangay de la Paz ang 26 anyos na biktima. Nakita po namin yung babae, nakabulagta na po. Nanginginig yung babae. Nagtamo ito ng posibleng fracture sa kaliwang kamay at braso na nilagyan ng braces at support. Dinala siya sa ospital. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang biktima at driver. Pero ayon sa otoridad, nangakuan nila ang driver na sasagutin ang na-damage na motorsiklo at tricycle. Gayon din ang gastusin sa pagpapagamot sa biktima. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Ngayong pong tag-ulan, nagpaalala ang Department of Health sa publiko para maiwasang tamaan ng tinatawag na mga wild diseases. Nakatutok si Katrina Son. Isang patay na daga ang tumambad sa tapat mismo ng bahay ng tricycle driver na si Leopoldo sa Rojas District, Quezon City. Paalala ito ng banta pa rin ng leptospirosis sa kanilang lugar. Dumating nga sa puntong tinamaan siya ng leptospirosis. Siyempre manghihina ka ganon, mabuti na lang agapan. Si Margie na nakatira sa tabing ilog, inaalala rin bukod sa leptospirosis ang dengue. Nag-i-spray po kami tapos naglilinis para walang lamok. Dahil tagulan na, paalala ng Department of Health sa publiko, mag-ingat sa wild o waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot. Para iwas dengue, dapat ding tandaan ang 4 T's, taob, taktak, tuyo at takip. Pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m. aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Malaking bagay rin anya ang pagbaba ng kaso ng dengue ngayong taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Paalala ng DOH, malaking tulong na updated sa lagay ng panahon. Dapat din gumamit ng rain gear tulad ng payong, kapote o bota. Siguraduhin din na malinis ang inuming tubig. Kapag may nararamdaman, agad magpakonsulta sa doktor. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan na ng Japan ang iba't ibang paraan para mas mapadali ang application ng visa para sa mga Pilipino. Ay kay Japanese Ambassador Endo Kazuya, malayo nang narating na ugnayan ng Pilipinas at Japan na sentro ang people-to-people exchange. Mula June 2024, niluwagan na raw ng Japan ang kondisyon para sa multiple entry visa
ng mga Pilipinong merong substantial level of income. Visa-exempt na rin mula October 2024 ang mga Pinoy na may hawak na diplomatic passport. Dahil sa pagdami ng visa application, nagbukas na rin ang Japanese Embassy ng Visa Application Center at e-visa system para naman sa mga sasali sa package tours ng ilang designated travel agencies. Nang tanungin kung posible ba magkaroon ng mas madaling travel arrangements gaya ng visa-free entry sa hinaharap, sinabi ni Endo na dumaraan na ito sa maingat na pag-aaral. Kabilang anya sa kanilang kinukonsidera ang epekto nito sa lipunan, ekonomiya at public safety at seguridad ng Japan. Actually, this is one of the most frequently asked questions against me. Our embassy has been making steady efforts to improve and streamline the application processes. We will continue to explore what better further measures may be possible going forward. Abangan, mahigit 200 nag-a-apply para sa trabaho abroad. Nasagip sa mga tinutuluyang hindi makataong kondisyon. You're My Favorite Song star, Caprice Cayetano, all out ang kilig na makasama ang kanyang idol. At mga guhit sa mga pisara sa silid-aralan, paano nga ba ginuguhitan? Walang patid ang pagtutok sa 24 Oras Weekend. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. May dalawang yugto ang proseso ng impeachment. Una, ang pagsisimula o initiation na nasa ilalim ng kapangyarihan ng House of Representatives o Kamara. Kapag 1/3 ng mga kongresista ang sumang-ayon sa Articles of Impeachment, ang opisyal ay ituturing ng impeached. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglilitis na o trial na siyang gagawin ng Senado. Dito dedesisyonan ng mga senador na tumatayo mga senator judges kung ang impeached official ba ay maa-acquit o maa-absuelto o kaya naman ay makokonvict o matatanggal sa pwesto. Ang impeachment trial ay hindi katulad ng mga sibil o kriminal na mga paglilitis dahil isa itong politikal na proseso. Kaya nga sa halip ng mga huwes o judge ang nagbibigay ng hatol, mga mambabatas na inihalal ng mga mamamayan ang gumagawa nito. Paano nga ba gumugulong ang isang impeachment trial? Sa impeachment trial, nililitis ng Senado ang impeached official batay sa Articles of Impeachment o ang mga batayan kung bakit na-impeach ang isang opisyal. Magsisimula ang trial sa panunumpa ng mga senator judges. Nagagawin nila ang kanilang tungkulin ng walang bias sa kanilang kapartido o kakampi sa politika. Sunod na pasasagutin ng impeached official kung guilty ba siya o not guilty sa bawat ground sa Articles of Impeachment. Pwede itong sagutin mismo ng impeached official o pwede siya magpadala ng kinatawan o abogado para ipahayag ang kanyang tugon. Kung tatangging sumagot o di sisipot ang impeached official, itutuloy pa rin ng Senado ang paglilitis ng parang sumagot siya ng not guilty. Sunod na pakikinggan ng Senado ang argumento ng mga abogado at testigo sa bawat panig. Dahil ang House of Representatives na nag-impeach official, mga kongresista rin ang bubuo ng panel of prosecutors. Pwede silang tulungan ng private prosecutor pero pangangasiwaan pa rin sila ng mga kongresista.
Sa panig naman ng impeached official, dedepensahan siya ng kanyang mga piniling abogado. Matapos marinig ang bawat panig, boboto ang Senado sa bawat ground ng impeachment. Kailangan nating tandaan na kapag nagdesisyon na yung mga senator judges, hindi nila kailangan yung proof beyond reasonable doubt tulad sa mga kasong kriminal. At hindi sila nakatali dun sa mahigpit na panuntunan sa ebidensya tulad sa mga regular na korte. At ang kanilang pasya ay nakasalalay lamang sa kanilang sariling panghuhusga at konsensya bilang tumatayong mga hukom. Sakaling mapawalang sala ang impeached official, pwede siyang magpatuloy sa kanyang pwesto. Pero pwede ulit siyang sampahan ng panibagong impeachment complaint sa mga susunod na taon. Kung siya naman ay makokonvict, matatanggal siya sa pwesto at hindi na kailanman pwedeng humawak ng anumang tungkulin sa gobyerno. Ang desisyon ng mga senator judges ay hindi pwedeng iapela dahil ito ay isang eksklusibong kapangyarihang Mahigit 200 nag-a-apply ng trabaho abroad ang nasagip sa magkahiwalay na accommodation sa Maynila at sa Cavite na hindi na nga rehistrado, hindi pa makatao ang kondisyon. Nakatutok si Von Aquino. Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW ang 15 overseas Filipino workers o OFW applicants mula sa hindi rehistradong accommodation sa Pasay City. Mula sa mga nasagip, napag-alamang may iba pang unregistered accommodation sa Maynila at Imus, Cavite. Nang salakayin ng DMW, nasagip nila ang 206 na OFW applicants. Makikita mo, siksik sila sa isang napakaliit na kwarto, hindi tama ang pagkain, yung safety nila kapag ka nagkasunog, nako, mainam po na babantayan po natin ito. The place is not well ventilated, not well lighted, basta hindi siya maganda tirahan. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon? Ayon sa DMW, legal ang mga agency na tanggap ang mga aplikante na karamihay galing Mindanao at Visayas at inilipad sa Maynila. Ang ilan, 3 hanggang 8 buwan na sa accommodation dahil naghihintay sa mga dokumento tulad ng visa. Hindi sila nagbabayad pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. Titignan nila yung angulo na yun ngayon, yung human trafficking angle. Nasa OWA accommodation na ang mga nasagip na aplikante. Tiniyak ng DMW na tutulungan sila makapag-abroad at ilan sa kanila ay isa sa ilalim sa training para makapag-upskill. Ayon sa DMW, papatawa ng preventive suspension ng mga sangkot na recruitment agency habang gumugulong ang investigasyon. You need to help us spread the word na regulated yung mga yan. Hindi ka basta-basta magtatayo ng apartment door lang dyan, tapos yun na. May mga requirements, may mga signages dapat nakalagay dyan. Von Aquino, Nakatutok, 24 oras. Tuwing walang humpay ang ulan, baha agad sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon, Quezon City. At ngayong opisyal ng tag-ulan, kabado ang mga residente. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, di ba? Naka-shoes ka. Yung dadaanan mo ng nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko, nababasa. Sa may Villa España to sa barangay, lagpas tao ang inaabot ng baha. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Gumagawa ng mga hakbang barangay gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila kung may pananggalang sila sa baha. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals. Kailangan pa natin ng additional 50% para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Ang kaso, kasama ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City na may mahigit 60 ghost o guni-guning flood control projects.
Nang mag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure ICI doon Setyembre nung nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system na ito sa Barangay Tatalon. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa barangay. Pero ang ginawa lang, pininturahan lang ang sidewalk at pinalitan ng manhole, gaya sa bahaing Manunggal Street. Maganda naman sana maayos na itong lugar namin, mawala na yung baha rito. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy. Yes, ina-assess pa yan. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hintay yun, tinerminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakaagam ko, Diskaya project din yan. Kailangan kasing masuri ang mga proyektong nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sa lugar katuwang ang LGU. Sa kabuuan, nasa 40% ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy, gaya ng pumping station sa Villa España 2. Kahit linggo, tuloy ang paggawa sa Phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos. Ang paghanda ng DPWH sa tag-ulan, sabay rin sa pagsisiyasat nila sa maanumalyang flood control projects. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Sa pasukan bukas, isa po sa mga sasalubong sa mga mag-aaral ang mga bagong pintang blackboard. Pero naisip nyo ba, paano nga ba ginuguhitan ang mga pisara? Ang teknik po dyan ay isang nagpipintura ng pisara. Alamin sa pagtutok ni Athena Imperial. Bawat pitik ng PC nagiging guhit sa bagong linis at bagong pinturang pisara. Ang pagiging blackboard painter, kabuhayan ng 73-year-old na si Rodi Gatan mula pa noong 1998. Ang ginagawa namin po, nadikitan ng tape kasi yan, tinatanggal namin tape bago namin i-repaint, bago namin lalagyan ng linya. Dalawa kami kasi ang nagagawa niyan, andito siya. Ang ginawa ko, hawak niya, tinatandaan ko muna ng chok, gilid ng blackboard, kabilaan. Hahawakan ng kasama ko, ipipitik ko. Mabilis lang ipitik yon. Wala pa 5 minutes. At hindi basta-bastang lubid o PC ang pinangguguhit sa pisara. Kumukuha kami ng tali sa dipsoda na 4 kilo na cotton. Hindi pwede plastic. Kasi pag plastic, mag-spark yan, kakalat ng pintura. Ayon kay Tatay Rodi, kapag malapit na ang pasukan, nagagawa nilang makapag-repaint ng blackboard sa aabot sa 35 silid sa isang araw. Kung malaki ang school, kasi nagagawa namin kasi maghapon, 35 rooms eh. Pero kung maliliit na school, makakatatlo kami ng school. Sa 600, yun ang tingin namin. Bukod sa kanyang probinsya na Rizal, nakakapagpinta rin si Tatay Rodi sa mga paaralan sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakarating na kami hanggang Isabela, Tarlac, Pangasinan, Baguio, hanggang hanggang dito sa Bisaya, sa Davao at saka Cebu, Iloilo. Athena Imperial, Nakatutok, 24 Oras. Quick chikahan time tayo para mga kapuso. Code Gray star Alden Richards, hinirang na Mental Health Awareness Ambassador ng OWA. Sa kanyang speech, ikinuwento niya na marami siyang natutunan sa kanyang role bilang isang OFW. Blessing daw ang pagiging ambassador ng OWA, lalo na't paraan daw ito para makatulong sa OFW community. Nagpapagaling ngayon si The Secrets of Hotel 88 star Josh Ford matapos maoperahan. Sa kanyang FB post, ibinahagi ni Josh na on the road to recovery na siya matapos operahan para sa kanyang eardrum. The Master Cutter star Shuvi Etrata nag-celebrate ng kanyang birthday sa Amerika. Todo flex sa SOCMED si Shuvi ng malaking bouquet of flowers na regalo ni Anthony Constantino na mapapanood din sa The Master Cutter. Sa IG post, kita na all smiles and enjoy si Shuvi sa stunning views ng Amerika, kabilang na ang pagpunta nila sa Disneyland. Up next, Caprice Cayetano, ano kaya ang common interest nila ng idol na si Heart Evangelista? Non-stop ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.
GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. Sa pinakailalim na bahagi ng ating mundo, matatagpuan ang Antarctica. Ang kontinenteng nababalot ng yelo, ang tahanan ng tinaguriang heartbeat of the planet o ang Antarctic Sea Ice. Mula sa kalawakan, tila kasi pusong tumitibok ang galaw ng yelong nakapalibot sa Antarctica. Sa loob ng maraming taon sa kabila ng global warming, naging regular at tuloy-tuloy ang pagtibok ng Antarctic Sea Ice. Hanggang nito 2015, nagkaproblema sa itinuturing na pulso ng ating mundo. Bakit nga ba nakababahala ang patuloy na pagbigay ng yelo sa Antarctica? Ito ang Antarctica, ang pinakatuyo, pinakamahangin at pinakamalamig na kontinente sa mundo. 98% ng landmass nito ang nababalot ng yelo, pati na rin ang dagat sa paligid nito. Ang Antarctic Sea Ice ay lumalawak tuwing autumn at winter at nababawasan pagsapit ng spring. Pero hindi lang ang mistulang pagtibok nito ang dahilan kung bakit ito tinawag na heartbeat of the planet. Kapag nagiging yelo ang tubig dagat, naiipon ang asin sa iba pang bahagi ng tubig at lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang prosesong ito ay mahalaga sa global ocean circulation kung saan nakadepende ang distribusyon ng oxygen at nutrients sa dagat at nakasalalay ang buhay ng maraming species. Ang sea ice ay proteksyon din natin mula sa labis na pag-init ng mundo. Nagsisilbi itong tila salamin na nagbabalik ng solar energy pabalik sa space. Kung wala ito, ma-absorb ng dagat ang init, bagay na nakaaapekto sa ating global climate at mga ecosystem. Sinasangga rin ng sea ice sa mga alon bago umabot ang mga ito sa ice shelves. Oras na mawala ang sea ice, mabilis na mapipinsala ng mga alon ng Antarctic ice shelves at posibleng mauwi ito sa labis na pagtaas ng level ng tubig sa dagat, dahilan para mabura sa mapa ang ilang lugar. Kaya ganoon na lang ang pagkabahala ng Winning sa kanilang mga recent projects sina Heart Evangelista at Caprice Cayetano. Ibinahagi rin nila ang kanilang old encounter kung paano sila nagsimulang magkakilala. Yan ang aking chika. Ilang beses nang nagkasalubong sa events sina Heart Evangelista at Caprice Cayetano. Pero sa All Out Sundays kanina, nagka-chance na magkatsikahan si Cap at ang idol niyang si Heart. Ngayon po nagkatotoo na po yun. So nice kasi nung nag-message kami sa DM sa Instagram, I realized a few messages before nung baby pa siya, tas baby din ako. Hindi ko rin po makakalimutan nung binigyan niyo po ako ng headbands and clips. Nag-send po talaga ako ng picture kay Miss Heart before at nag-thank you po talaga ako sa kanya. Dati nang marami ang nakakapansin sa pagkakahawig ni na Heart at Caprice. At sa isang music video, gumanap si Cap bilang ang batang Heart. Nag-host din si Heart ng ilang segments ng All Out Sundays kanina na kanya raw na-enjoy. Successful din ang pilot episode kahapon ng game show niya with Sean Lucas na The People Have Spoken. Good job, guys! Dagdag pa ang inaabangang weekly pasabog sa kanyang reality show na Heart World. First time ko talaga mag-host ng game show and madaldal kasi akong tao. Very kikay ako. Alam niyo naman, mabuting tao naman ako. Pero natutuwa ako that pwede ako makipag-converse. I'm free to be myself. Si Cap naman, busy with our upcoming drama series na You're My Favorite Song, kung saan bida rin ang kapwa housemates niya
sa PBB Celebrity Collab Edition na si Heath Hornales. Nakakatuwa po kasi yung mga outfits ko po talaga doon kikay, pero at the same time medyo boyish din po kasi astig po yung role ko doon. Maging mga tauhan ng Senado na babahala ngayong may kalituhan sa liderato ang Senado, kaya sana raw ay maresolba na ang sigalot. Nakatutok si Ian Cruz. Kasunod ng regodon ng liderato ng Senado noong Miyerkules, 2 senador ang nagsasabing sila ang Senate President, sina Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano. Ang kani-kanilang grupo, nagsasabi rin na sila ang mayorya. Sa gitna nito, sinabi ng grupo ng mga empleyado ng Senado ang sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon na nababahala sila sa sitwasyon sa Senado. Bilang public servants at career employees, patuloy silang nagtatrabaho kahit walang kasiguraduhan sa liderato. Alam-an nilang bahagi ng demokrasya ang pagpapalit ng liderato at political contests. Pero hindi raw sila dapat maipit o maging collateral casualties. Marami anilang empleyado ang nakaranas ng anxiety matapos ang gulo sa Senado noong Mayo, kabilang ang barilan. Pinalalapaan nila ng agawan sa liderato na nagdulot ng pagkalitok. Nahirapan daw silang alamin kung sino ang susundin sa kawalan ng malinaw na gabay. Wala nila sanang empleyado na makaranas ng pagganti, diskriminasyon, pangaharas o anumang adverse consequences sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kahapon, sinabi ni Gatchalian na siya ang kinikilala ng Civil Service Commission ng Senado. Pinapalitan na nga raw ang mga pirma sa payroll o sweldo ng Senate staff. Ang Malacanang, si Gatchalian din ang kinikilalang Senate President. Sa kanyang podcast, sinabi rin ni Senador Cheese Escudero na sana nga'y maresolba na ang issue dahil naiipit ang staff ng Senado. Politika, masakit sa mata nila, masakit sa dibdib nila yung nakikita nilang nangyayaring ganun. Sinabi rin po ni Senador Cheese Escudero na pwede anyang iakyat sa Korte Suprema ang issue ng liderato para maayos na ito. Ang sabi pa ni Escudero, galangin ang boto ng mayorya. Tinanong si Escudero kung sabay nasa minorya at mayorya, pero hindi niya ito direktang sinagot. Anya, ang panig niya mulat mula hanggang ngayon ay sa Senado. Balik eskwela na po bukas. Nako, kaya yung mga may takot o kaya kinakabahan, meron na namang sabik ng pumasok. Parang ikaw yung partner, di ba? Ano kaya ang nilook forward ng mga estudyante? What you think, mga kapuso? Alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Neat and clean. Iyan ang goal ng mga batang ito sa Zamboanga City na nagpagupit para sa pasukan kung sila may appointment agad sa barbero. Ang iba, sinusulit na ngayong araw ang paglalaro dahil tapos na ang bakasyon at bukas, sasabak na sila sa eskwela. Excited na po ako dahil pasok na sa Lunes. Dahil makakinig na po ulit ako sa teacher. Di lang si teacher, kundi pati mga kaklase. Excited na rin makilala ng iba. Old faces man o mga bagong makakasama sa classroom. Para makita ko mga kaklase ko. Excited na po ako dahil may kilala po ang bagong mga classmate at makakain ako sa recess. Ang iba nga, tila looking forward na agad sa kanilang recess. Excited po ako bukas kasi meron pong baon and salamat din po sa mga magulang ko. Pero kung may mga excited, may mga di pa ready. Sakto lang kasi po ayoko pa po mag-introduce yourself, naiya po ako. Hala, meron ding gusto na agad matapos ang school year. Hindi naman po excited. Sana matapos na agad yung school year po. Mahirap po mag-aral eh. Ano man ang saloobin sa balik eskwela, laging isiping huwag sayangin ang pagkakataong matuto at mas malapit sa pag-abot sa mga pangarap. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan.
walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.